Pa-review naman po ng Mukasa. How about Mukasa, sis? Okay ba? Wala silang passport option na ID. Ate Red, what if gusto ko mag-try sa Mukasa? Tamang-tama because for today's video, pag-usapan natin itong isa sa ino-offer ni Mukasa. Ma-approve daw ako sa kanyang quick loan. Mukhang mababa yung interest niya ha. Kung kayo'y nagwo-wonder kung okay si Mukasa, then keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and today, legit, pero depende yan sa pagkakakilala mo sa app ha. Pag-usapan natin itong si Mukasa. But please take note that this video is not sponsored. It's based on my personal experience kasi matagal-tagal na akong gumagamit ng Mukasa guys. And I have mga... Parang sometimes happy ako sa kanya, sometimes hindi. Because for one, ang tagal tumaas. Actually, wala pang increase yung credit limit ko. But that's my personal opinion. So, sinishare ko yung aking honest opinion about a particular loan app na nasubukan ko. Actually, sinusubukan ko para sa inyo. So, itong si Mukasa guys, it's another loan platform na na-download sa Google Play Store. It's a buy now, pay later platform. But actually, nag-offer din siya na quick loan, also cash advance. Yung cash advance, sa pag-usapan na natin yan. And if you wanna go back to that video, please look for the link in the description box below. And today, yung focus natin, I see quick loan na ino-offer ni Mukasa. I think a lot of you are interested. Pero wag muna kayong magmadali guys na i-download tong si Mukasa because of that quick loan. Because marami kayong dapat malaman dito kay Mukasa and I'll share them all as we go along. Legit ba si Mukasa? Rehistrado siya. But please do take note na yung company behind Mukasa is also the one behind Peso Mio, which nagawan ko na dati ng video. Hanap ko kung register na siya sa SEC kasi hinahanap ko yung kanyang SEC registration or certificate of registration. Wala sa Play Store, na-stop na siguro. Yung Peso Mio is not so good. Ang sa legit lang guys, and yes, rehistrado siya. Pero okay ba si Mukasa? You be the judge. Tagal na ako may Mukasa account. Yung credit limit ko is 6,000 pesos and yung 1,000 pa doon is refundable guarantee deposit ko pa, which is a feature or something that I don't like about this loan app. After a year, pwede na ako raw mag-quick loan. Yung offer niya is 15,000 pesos. Last year, sinubukan ko na to guys at hindi ako na-approve. And I think I know why. That's why guys, stick around. 15,000 pesos daw na possible na ma-approve na quick loan. 0.2% interest per day lang siya. And kung ma-approve ka, take note, kung ma-approve ka, you get cash instantly in as little as 30 seconds. But don't be so quick. Magugulat kayo. Yung fixed interest daw, 0.5 per day interest for the duration of the loan. Build your credit. Moving on, monthly yung payment niya. Kasi itong si Mukasa, meron po siyang cash advance. Pang 1 month po yung term. Tama rin yung interest, nanggap mo naman agad. Pero, yung concern ko lang dito is, bakit hindi pa tumataas yung aking credit limit kay Mukasa? Eh, matagal na akong may Mukasa at very, 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 very good payer ako sa kanya. But that's just me. Let's proceed. So, i-click mo yung apply now kung gusto mong mag-apply. Because kahit na meron kang Mukasa account, it is not a guarantee na ma-approve ka dito sa quick loan na to. Sayang. Kung hindi ka ma-approve, hihingi niya ulit yung mga personal information nyo, like kung meron ka daw landline or wala. Gusto ba yung landline ngayon? Sinabi ko hindi, I don't have a landline. Education, hihingi niya rin yan. Marital status, personal email, Facebook is optional. So kung pwede lang naman optional, usually hindi ko na yan binibigay. Moving on, hihingi niya rin yung residence type, kung magkano yung monthly rent mo, home district, and your complete address. Then just click continue. Meron din siyang hinihinging work information. Kung self-employed, employed, as contractor, employed as part-time, unemployed, housewife, unemployed, kung may pension kang tinatanggap, or retired ka, unemployed student, unemployed, or other. Hindi ko nilalahat ha, pero sa experience ko, itong kay Mukasa, very, very choosy siya. At yung pinaka-ayaw ko sa kanya is hihingi po siya ng access sa SSS mo, sa PhilHealth, sa GSIS, at sa Pag-ibig, which is something I am not comfortable giving. Ayokong ganyan, guys. Pwede ka rin mag-upload ng payslip or mag-upload ng tax receipt. For now, if I leave this, blank, yung mga ganun, 2,000 lang. Instead, yung offer niya is 15,000 pesos, but that is if magbibigay ka ng mga iba't ibang information like this. And kung i-click mo yung, say, for example, SSS, ipapag-login ka niya, guys, at hindi mo maalala yung password mo, i-click mo yung reset password. I don't feel safe sa
mga loan apps na hinihingi yung ganitong access. Even na sinasabi niya they will only use it to verify, blah, 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 blah. But for me, I think it's totally unnecessary. Yung sa bangko, lalapit ka ng bangko, mag-verify sila ng income, hindi naman sila humihingi ng login mo sa mga ganito. Eh, ba't siya ganon? Hindi ako komportable, so hindi ko binigay. Sabi pa niya, are you sure you can provide yung proof of income? There are many ways to provide your proof of income, and I don't think it's okay na humingi sila ng ganong access sa SSS. Login, password. Kung hindi man SSS, GSIS, or PhilHealth, or Pag-ibig. Para sa akin ha, I'm not comfortable giving these information. So, sure ako, hindi ko binigay, and may kutob na ako guys, hindi ako ma-approve. Anyways, nag-continue pa rin ako sa mag-facial recognition siya, so mag-picture ka ng mukha mo, yung ganon. So, if-follow mo lang yung instructions na andito, nothing covering the face. Pag-click mo ng verify now, ayun, pipicturean ka niya. Please blink yung mga ganon. I'm sure familiar na kayo niyan. Yun, processing na daw. And ang bilis, in less than 30 seconds, alam ko na hindi ako maa-approve eh. Dahil, yun nga, hindi ko binigay yung ibang information na hinihingi niya, which hindi naman ako komportableng ibigay. So, ito yung ayaw ko kay Mukasa. Pero ewan ko sa inyo guys, I'm here to just lay out the things na na-observe ko sa loan app na ito. Nasa inyo naman yan kung mag-uutang kayo dito o hindi. And aside from that, syempre, kung mag-a-apply ka talaga dito kay Mukasa, there are two ways to have an account. First is mag-a-apply ka talaga. So, ibibigay mo yung lahat. Mas marami po siyang question. Mas marami kang dapat isagot sa kanyang survey. And most especially, magbibigay ka ng access nun sa SSS mo para mas malaki yung chance na ma-approve ka. Otherwise, kung gusto mong skip yung mga ganon, magbibigay ka ng refundable deposit. Yung guarantee churba ek niya yan. Like I did, nagbigay ako ng 1,000 pesos, which until now, hindi ko pa rin siya ma-withdraw. Ang daming arte. Yung idea niyan is parang a secured credit card eh. Para sa akin, between Mukasa na secured credit card, yung sinasabi nyo, parang ginigis sa kanya sa sarili mong mantika, na magbibigay ka ng guarantee para magkaroon ka ng credits, mas mabuti pa, dun mo na lang yung gawin sa bangko. Sa kanilang secured credit card, at least mas bongga pa yung credit card kaysa kay dito kay Mukasa. Para sa akin lang guys sa akin lang, opinion ko yan. Kung gusto mo naman tumaas yung credit limit mo, kasi say for example, tulad sa akin, hanggang ngayon 6,000 pa rin siya, and I don't think tataas to because of the other information na hindi ko binigay sa kanya. Yung offer niya is, kung para tumaas yung aking credit limit, magbibigay na naman ako ng additional na refundable credit. Yung offer niya, 6,000 para maging 12,000. Pero bakit naman ako magbibigay ng additional 6,000 sa loan app na to? Kung pwede naman akong dumiretso sa bangko, and I do have a secured credit card, at having a secured credit card helps you increase your credit score faster, I think than loan apps like Mukasa. And with a secured credit card, hindi mo kailangan magbigay ng other information na hinihingi ng loan app like Mukasa. But again, opinion ko lang yan. Nasa inyo naman yan kung maglo-loan kayo o hindi. So, kung gusto nyo talagang mag-apply or makipagsapalaran na ma-approve dito sa kay Mukasa, yung kanina sabi, hindi daw ina-accept yung passport as a valid ID sa kay Mukasa. So, I checked their Facebook account kasi maingay sila sa Facebook, guys. And tiningnan ko kung anong mga valid IDs yung tinatanggap niya. At ito, tumatanggap siya ng passport. SSS, nakuha ko to sa Facebook page niya. Driver's license, UMID, PRC, and postal ID. So, kung meron kang mga ganito, and you're willing to let them verify your information by, nasa inyo na po yan. It's always down to kung ano yung para sa inyo, what works for you. So, I hope guys, meron kayong natutunan sa video na to. Hindi po natin ini-encourage yung pag-uutang. Yung ini-encourage natin dito is pagkilala sa isang loan app bago gamitin. Because yung pag-uutang is a responsibility. And marami po siyang consequence kung hindi natin siya ma-handle ng tama. Pero at the same time, pag good payer din tayo, it opens doors and many opportunities for us in the future. Especially kung nangangailangan na talaga tayo ng malaking amount at gusto na nating lumapit sa mga institutions that have better loan offers. Guys, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe kayo dito because marami kayong matututunan ng mga practical knowledge about, utang. Kung meron man kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip, just let me know in the comment section below. Till next time. Bye!